Sa punto pong ito ay makakapanayam natin live dito sa studio si Party List, Pasang Mazda Party List nominee Mr. Obet tungkol sa discrepancy sa pumps ng isang oil station. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Vivian, Audrey at Pia, at sa mga nanonood sa atin sa balitaan, isang magandang umaga po. Yes, Ka-Obet, meron po kayong i-disclose na discrepancy dito sa pumps ng isang oil station. Can you tell us about it, sir? Alam mo, Vivian, Audrey at saka Pia, noong nakaraang April 1, kami ng grupo namin ay nagpunta ng Nueva Ecija at around 5 o'clock in the morning, nagkarga kami dito sa NLEX Petron, dito sa Lias, Marilao. Parehong bomba ang kinargahan namin. Isang kinarga namin, 2 sakyan, tig-1,000 pinakarga ko. Ngayon, ako'y nagtaka sa nakita kong paglabas ng metro nila doon sa Bombay, yung sa 1,000 sa kabilang pump number 7, lumalabas 22.63, doon sa pump number 8, 22.62. So, ako'y nabigla dyan. Sabi ko, bakit ganyan? Hindi ata tama yan, hindi. At tinawag ko, I called the attention of the station manager. Sabi ko, anong araw-araw ba nagkakaroon? Sabi niya, sir, kakakalibrate lang po ng 3 o'clock niyang kanina. Bakit ganito ang resulta lumalabas sa bomba niyo? So, niloloko niyo ang taong bayan, niloloko niyo ang motorista. Hindi tama yan. So, yan ang pinaliliwanag ko ngayon. Kanya nga ako, sabi ko, kung ganyan ang ginagawa niyo, ang mga consumers, lalo kami sa public transport, niloloko niyo na kami. Nagbabantay kami ng presyo sa world market, nagbabantay kami sa ginagawang presyo niyo dito sa lokal, pero sa kabila niya, yan pala mga bomba niyo, ay may bomba rin kayong ginagawa sa amin na hindi makatarungan. Well, sir, bukod po sa pagkausap ninyo dun sa manager, meron pa po bang hakbang ang Pasang Mazda para masiguro na yun pong mga kababayan natin ay hindi maluloko ng ganitong klaseng scheme? Alam mo, Vivian, meron kaming hakbang at katunayan niya ay meron kaming pagpupulong na aking 2 abogado ngayon at andito nga kasama kong aking mga technical working group, si Carohel Fernandez at si Jerry Anderson, na kakatulungin namin sa mga bagay na yan at maaaring magsampa kami ng demanda laban dito sa Petroneto. At katunayan, Vivian, ito yung aking mga ebidensya yung pump number 7, 2263, pump number 8, 2262. Ito yun nung April 1. Inulit-ulit namin to nung April 8 after na-inform namin ng Petron. 1 week after. 1 week after, ganun pa rin ang resulta. So, ito yung maliwanag na panloloko na ginagawa nila sa mga motorista. Kanya nga't ako'y nananawagan na rin sa ating mga motorista, mapribado o mapampubliko, na kailangan magbantay po tayo sa mga Petron, Shell, Chevron, sa lahat po ng istasyon na yan. Kailangan bantayan natin sapagkat ito pong panloloko o pandaraya nilang ginagawa ay napakabigat na kasalanan sa taong bayan. Well, Ka-Obet, kinonsulta na po ba natin ang Department of Energy regarding dito po sa concern ninyo? Irregular daw po ba talaga itong 0.01 difference sa kanilang pump station? Well, alam mo, Vivian, siguro itong mga araw na ito, mga mamya o hanggang bukas ay maikipag-ugnayan sa Department of Energy kung ano ba ang allowable percentage na kanilang loob dito. At kung meron man, kahit na ito yung 0.01, dapat pa rin nakatama ang kanilang mga metro sapagkat pag pinagsama-sama mo ang kwentada dyan, kagaya nito, meron kami isang simple computation dito na kung nakabenta sila ng 100,000 liters a day, maliwanag ang pumapasok sa kanila, ang nakukuha nilang daya ay 1,000 liters a day. If we are going to multiply it sa 4420, 44,200 a day ang computation yan. Kanya ito hinahabol namin at amin pong ipinaalam sa kinaukulan, lalo sa ating pamahalaang nasyonal at sa lokal, na dapat ito'y masusing tingnan at pag-aralan para maiwasan ang pandaraya ng mga istasyong ito. Bale, kahit pa konti-konti lang, sir, dumadami po pag marami na po yung nabibiktima. Yun po ang inyong punto. Tama yan, Vivian, kasi yung paunti-unti na yan, pag lumaki yan, ang laki niyan. Kanya dapat ito ay bantayang maigi, bantayang masusing. At kung may mga ganitong pagkakataon, dapat gumawa ang ating pamahalaang lokal o nasyonal sa bagay na ito para naman po sa kapakanan ng mga motorista. Well, at this point, sir, ano po ang redress na gusto ninyong makuha after bringing out this concern? Well, ang hinahabol po ng Pasang Mazda rito ay humihingi po kami ng tulong sa ating pamahalaang nasyonal at para po maproteksyon ng ating sambayan ng Pilipino, ang mga motorista, mga pampubliko at mga pribado
at yung interest naman po namin ay maisayos. Kagaya po namin sa transport, sa public transport, napakahalaga, Vivian, ang sentimo na yan sa amin. Yes. At kung iyan itutuusin namin, tinuos na namin dito, yung 2,000, 3,000 isang araw na nawawala sa amin ay napakalaking halaga sa mahihirap na super yan. Kanya ako'y umaasa na sa pagkakataong to, ang ating Department of Energy at ang iba pang sangay ng ating pamahalaang nasyonal ay kailangan gumanap dito sa aming natagpuan ito at magkaroon ng tamang investigasyon dito. At kung kinakailangan, istasyon na yan, at buong istasyon sa buong Pilipinas, hindi lamang Petron, ay magkaroon ng masusing investigasyon ang ating Department of Energy para po sa proteksyon ng ating taong bayan. Talaga naman pong bawat sentimo ay mahalaga, Ka-Obet. Ngayon naman po, I am curious kung nagkaroon na rin po ba kayo ng sort of investigation or ganitong insidente rin sa iba pong oil companies, or do you plan po to hold a similar investigation sa ibang oil companies? Vivian, napakagandang katanungan yan. Kanya nga, I instructed all my local associations nationwide na magkaroon ng pagbabantay ng bomba ng lahat ng kanilang pinagkakargahang gasolinahan sa buong Pilipinas. Ang Pasang Mazda ay kami ay laban sa pagtaas ng kontra kami sa pagtaas ng petrolyo. Pero hindi lamang pala presyo ang dapat namin bantayan, kundi ang mga bomba ng lahat ng mga supplier nito ng petrolyo ay dapat bantayan. Kanya yung aking instruction sa aking mga local associations nationwide ay mahigpit na kanilang gagawin dito. At kami sa national, gagawin din namin to sa ibang istasyon, hindi lamang sa Petron, at kami lalakad, mag-iimbestiga at ipapaalam namin sa ating pamahalaan na wala kaming ibang pwedeng takbuhan kundi ang ating pamahalaan upang marisula ang mga problemang bumabalot sa hanay ng transportasyon at sa mga pribadong may-ari ng sasakyan. Bale, inaasahan po natin na magkakaroon ng paghihigpit sa pagbabantay ng accuracy ng inihahatid na fuel ng ating oil companies. Pero sir, gaano po kasoon o gaano kabilis yung results na makukuha po natin mula sa inyong obserbasyon? Una po, ang ating balitaan ng makakaalam dito, pupunta po kami rito pag kami nakita na naman hindi magandang illegal na pamamaraan ginagawa ng ibang oil supplier natin. Tatakbo kagad kami sa television nyo, ipapaalam po natin yan at ipapaalam po natin sa kinaukulan upang mabigyan ng lunas o mabigyan ng masampahan ng kaso ang mga gumagawa na ito ng mga kalukuhan sa ating sanay ng transportasyon at sakyan, Bibian. Okay, Sir Obet, may tanong lang ako. Na-try niyo po bang kausapin ang kahit na sinong higher officials ng Petron? Well, alam mo, Pia, nung unang pangyayari nung April 1 to, kinausap na namin, I wrote a formal letter to Petron at nagkita kami, sinabi nga nila na mayroong default ang kanilang problema, ang kanilang bomba. So sabi ko, kailangan ayusin niyo yan. Sabi niya, Ka-Obet, ayusin na natin to. Ngayon, noong April 8 nga, na sinasabi nila, April 4, na-receive nila ang aming formal letter at sinabi nilang naayos na yan, April 8, Pia, nagkarga na naman kami sa nasabing istasyon. The same result pa rin. So, wala pa rin aksyon na ginawa ang Petron management dito. Na iyon ang sinasabi kung bakit ganon. Ipinaalam na namin sa inyo, mahigit na isang linggo, hindi pa nyo inaaksyonan. Kanya napakasakit itong ginagawa nila neto, hindi lamang sa hanay namin, uulitin ko, Pia, sa inyo na mga pribadong may-ari ng sakyan, na-experience nyo to pero hindi nyo lang binibigyan. Sa akin, hindi lulusot ang gantong kalokohan nila. Kanya nga po, nung sinabi nilang ikinalibrate na, inayos na, Pia, noong April 15 naman, sa totoo lang, ng biyahe kami ng Pampanga, nagkarga kami doon sa the same station. Doon pa lang po pumarehas ang kanilang metro. Ang resulta po, nagkarga kami 1,022.78, pump number 7, pump number 8, 22.78. Ibig sabihin, matagal nang nangyayari ito na hindi maayos ang kanilang bomba. So, nung inayos nila, pumarehas na po. At ito ang inaasahan ko dapat mangyari sa lahat ng bomba ng Petron sa buong Pilipinas. Manong Sir Obet, na-try nyo na ba na yung ibang Petron gasoline station talaga nagkakaroon na nga ng discrepancies yung ibang Petron, not other gasoline stations, sir? Well, yun nga, Pia, yun ang aking instruction sa mga local ko at they have to report to me immediately any untoward incident na gaya niyan. At kami mismo sa national officers, gagawa kami at mag-iimbestiga pa rin kami, pupunta kami, karga kami sa ibang Petron, hindi lamang Petron, Shell, Chevron, lahat na yan, gumayak sila
at babantayan namin sila ng Pasang Mazda. Opo, sir, nabanggit niyo po kanina yung mga para pong may irregularidad. Ano naman po yung posibleng kaharapin ng Petron kung mapapatunayan nga po na mayroon? Well, yun nga po ang pag-uusapan namin ng aming abogado mamaya at kung napag-uusapan namin, ang nabanggit sa akin ni Attorney Dave Ero at ni Attorney Topacio ay malamang istapa po ang aming ikaso sa Petron. Okay po, panghuli na lang po, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga motorista na nagkakarga po sa mga fuel stations? Ako po si Obet Martin, ang National President ng Pasang Mazda. Ako po'y nananawagan sa mga pampublikong sasakyan, pampublikong tsuper, mga pribadong may-ari ng sasakyan na magbantay po tayo. Bantayan po natin lahat ang ating kinakargang istasyon para po sa inyong kapakanan. Ang mga sentimo po na panlolokong ginagawa nila sa atin, sa dami po ng kanilang benta araw-araw, napakalaking halaga niyan. Kanya ako po'y naikiusap sa mga pribado, mga pampubliko, magbantay po tayo ng presyo. Magbantay po tayo ng bomba, hindi lamang po presyo ang bantay natin, bantayan din po natin ang mga bomba ng mga oil supplier natin at nang naman po makuha natin ng tama at makatarungang presyo. Okay, maraming salamat po sa inyong pagbabantay, Pasang Mazda Party List nominee Obet Martin.